Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay December 25, 2025, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Juan, chapter 1, verse 1 hanggang 5 at verse 9 hanggang 14. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merry Christmas! Maligayang Pasko po sa ating lahat. Ngayon ay ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. At kahit maraming nagsasabi na hindi December 25 ang petsa at ganito yung araw ng kapanganakan o kaya ay hindi dapat sineselebrate yan. Para sa ating mga Katoliko, ito po ay napakahalaga, napaka-importante na event dahil ito ang ipinagdiriwang natin ang pagiging noong nagkatawang tao ang salita. Ang salita na Diyos sa pasimula pa at ang salita ay kasama na ng ating Ama sa simula pa at itong salita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa atin pong mabuting balita ngayon, gusto kong ibahagi yung tatlong mensahe tungkol dito sa mabuting balita. Yung una ay yung pinanggalingan ng ating Panginoong Hesukristo. Pinaalam sa atin, dito natin nalaman na ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay ang salita, siya ay Diyos noon pa. Hindi siya nilalang at yun yung pinanggalingan niya, nanggaling siya sa taas
at bumaba siya dito sa sanlibutan. Kaya isang panawagan sa atin na bumaba siya rito para dalhin din tayo doon sa kanyang pinanggalingan. Ang pangalawa pong mensahe na gusto kong iparating ay yung si Hesukristo, ang ating Panginoong Hesukristo ay ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang nagbibigay ng liwanag sa atin at ang kadiliman ay hindi ito kailanman ang ilaw na ito ng ating Panginoon na ang liwanag, ang liwanag na nagbibigay ng ilaw sa sanlibutan ay hindi magagapi kailanman ng kadiliman. Ang panawagan sa atin ay tayo ay mamuhay ng matuwid na may pananampalataya sa ating Panginoon at hindi sa ilalim ng kasalanan o paggawa ng kasalanan, sapagkat ang kadiliman ay, ang ibig sabihin ay kasalanan. Pero ang munting liwanag hanggang kailanman ay hindi magagapi ng kadiliman. Dahil kahit ang kaunting liwanag, kahit lagyan mo yan ng napakaraming kadiliman, ay mas lalo pang makikita yung liwanag sa dilim. Kaya patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban. At ang pangatlo ay ang Panginoong Hesukristo ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang ating buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang at meron tayong susunod na buhay, ang buhay na magpasawalang hanggan at wala ng kamatayan. Ang ating katawang lupa na nandito ngayon sa mundong ibabaw ay mamamatay, pero meron tayong susunod na buhay doon sa kabilang buhay. At kung tinatanggap natin ang ating Panginoong Hesus, tayo ay tinatawag niya ring bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay magiging adopted son of God, ampon ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Sabi nga dito ay sila ay naging anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan. Kumbaga, hindi tayo isinilang bilang mga Diyos, tayo isinilang bilang mga tao, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao, o kaya hindi sa laman o kaya hindi kagagawan ng tao. Tayo ay magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na buhat sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito yung simula ng ating buhay Kristiyano. Sa pagdating ng ating Panginoon dito sa mundo, nung kapanahunan niya, malamang ay iba't ibang klase ng tao ang kanyang nadatnan. Mga taong hindi pa handa, may mga taong inaabangan na siya, may mga taong abala sa buhay, at mga taong walang pakialam o kaya hindi sila interesado sa pagdating ng Panginoon. Kaya sa ngayong Pasko, sa pagdating ng ating Panginoon, sino or alin kaya tayo doon sa mga taong iyon, na tayo ba yung mga nag-aabang sa pagdating ng Panginoon? Tayo yung walang pakialam?
tayo yung walang hindi interesado. Pagnilayan po natin yan at pagnilayan natin itong mabuting balita na ating narinig at sa puso natin na ang Panginoon ay laging ang unang nagmahal sa atin para hikayatin tayo na bumalik sa Kanya at para pumunta doon sa Kanyang kaharian kung saan siya nanggaling. Yun lamang po mga kapatid ang aking maibabahagi. Sana ay meron kayong napulot at maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita po tayo bukas at pagpalain po tayo lagi ng ating Panginoon. Merry Christmas ulit. Amen.